Anniversary ng CFBC Macau. We are so thankful for this wonderful day. At mayroong nagsasabi sa akin, Pastor, kailan ang uwi mo? Sabi ko naman sa kanila, hindi na yata uuwi. Sabi will stay. So anyway, thank God for another chance of coming here for 9 years. Parang kahapon lang yun. No? Ganun po kabilis ang panahon. Anyway, ako pala si Pastor Rod Gapasin, from Manila. Pinanganak sa Manila. I grew up in Manila, but the Lord destined me in a remote place of Paway. No? Alam mo, pag naglilingkod ka sa Panginoon, nung naalala ko lang, I just want to share to you my testimony. Ako yung taong sinasabi ng mga barkada ko sa Manila noon, pare, siguro ikaw yung taong hindi na magbabago buhay mo. No? Ganun po ang buhay ko noon. At pag may nangangaral ng salita ng Diyos, merong daladalang Biblia, lagi akong tumatakbo. Ayaw kong makinig ng salita ng Diyos. No? Pero matalino ang Diyos dahil isang araw na corner po ako ng mga nangangaral, mga kabataan. At in English ako, mga kapatid, sabi sa akin, Ron, siguro training ng pastor nila eh. If you will die tonight, are you sure that you will go to heaven? Medyo nag-isip ako ng malalim, hindi ko alam yung sagot. Dahil sa kabutihan ng Diyos, sa katatakbo ko, nahuli niya ako. And the following day, Sunday po yun, I attended to their Bible study. Isang house church. And there, yung pastor, no, siyempre nag-preach. Sabi ng pastor, makasalanan ka. No? Pero merong nagmamahal sa'yo. Si Jesus, binigay niya ang buhay niya para sa'yo. Parang yung nag-preach yung pastor, sabi ko, ako yata yung pinapatamaan ng pastor. Kasi yung sinasabi niya, para sa akin lahat. And to make this story short, that afternoon, January 27, 1980, I surrendered my life. And I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Talagang ganun, pag tinanggap po ang Panginoon, may pagbabago sa buhay mo. I'm not a perfect man, no? Pero naramdaman ko yung pagkilos ng Diyos sa akin. My ambition before was to be an electrical engineer. We were the first batch of Technological University of the Philippines. Bali, 11 lang kami nakapasa doon. 7 yung civil at 12 yung mechanical. At 2 taon ako doon, pero sinuko ko yung ambition ko dahil meron ng ibang plano ang Diyos sa buhay ko. No? Nagpastor ako. I dedicated my life to go to Bible school. At itinakpil ako sa pamilya namin. Kasi ayaw nila yung napasukan ko. No? Kasi sila, talagang very devoted sila sa kanilang religion. Hinabol ako ng itak. No? Pero alam mo, ang napakabuti ng Diyos, I went to seminary. Wala akong dalang maleta. Wala akong dalang damit. Wala akong dalang pera. Pumunta lang ako doon. Pero 1987, I graduated as Bachelor of Theology sa seminary. At napatpat po ako dahil Ilocano yung mga parents ko. Kahit galing ako ng Manila, sabi ko, Lord, pag-graduate ko, dalhin mo ako dun sa Ilocania. So, God answered my prayer. I went to a very remote place sa Paway. No? First mission ko po yun. Hinarang kagad ako ng isang tao. No? Sabi niya sa akin, makita ko pa yung pagmumukha bubukas dito, pupulutin kang bangkay, sabi niya. Hinugod niya yung 45 niya. Ito yung kausap mo. Pero, makapangyarihan ng Panginoon. I stayed in that place for 6 years and I established a church. Ang pangalan po ay Christian Baptist Church. At napadpad po ko sa isang lugar na naman sa Nagbakalan, doon na po talaga ako tinawag. No? Ang pangalan naman ng church na yan, dati ay Paway Lake. Pero dahil meron po tayong vision to go to different places to share the Word of God, ang pangalan po ng church natin ay Christian Fundamental Baptist Church. At hindi po ako nagsisi na ako'y naglilingkod sa Diyos. No, sabi nila kasi, sayang pa yung buhay mo. No? Sana electrical engineer ka na ngayon, sabi nila. Pero hindi ako naghihinayang dahil pag ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon,
hindi ka talaga magsisisi. Sa dami ng blessing, no? At dahil dyan, nakapunta tayo dito sa Macau. So, I'm so thankful for your life, mga taga Macau. Praise God. At bago ko magbibigay ng mensahe ngayong hapon, sandali lang po ako magmensahe, no? 20 minutes lang. 20 minutes and 1 hour. Hindi, 20 minutes. Baka 30 minutes na siguro. Bago ko ako aawit bago ako may mensahe, awitan ko kayo. Ang pamagat po ng aking aawitin ay ikaw ang pag-asa ko. May ano yung title, no? Okay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, pagligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. More song. Kala ko, more practice eh. Okay. Amen. Alam nyo, talagang ang sarap ng pakiramdam kung ikaw po ay kasama mo yung mga kapwa mo mananampalataya at nagpupuri po tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Pinapahatid po ng ating Mother Church sa Nagpakanan, Christian Fundamental Baptist Church, ang mainit na pagbati sa ating 15th church anniversary dito sa Macau. And let's give God all the glory for establishing His work here. Salamat sa mga manggagawa na ginamit ng Diyos. And praise the Lord, dalawa na yung pastor niya ngayon dito. Si Pastor Ken, congratulations and I salute you, Pastor Ken and Pastor Jeff. No? At kayo ang ginamit ng Diyos, ginagamit ng Diyos sa panahon na ito. At siyempre sa mga kapatiran po na walang sawa, na naglilingkod sa Diyos, kahit mahirap, maraming mga trials, kayo po ay nanatili. No, amen? Praise the Lord for that.
At napakaganda po yung isim natin ngayon. Sabi niya, commitment for the best. So, we don't settle on good or better, but we settle for the best. Amen? At alam ko, tayong mga tao, parang hirap abutin yung best na yan. Pero by the grace of God, magagawa natin. Ito pong team na to, commitment, no, commitment for the best, ay napakahalaga. Kahit gusto po natin ng best, kung walang commitment ay hindi matutupad ang ating inaasam. At bago po tayo magpatuloy, manalangin lang tayo sandali. Panginoon, salamat po. Tinataas ka po namin sa hapong ito, Lord. Kayo po ang aming pinupuri dahil kayo po ay napakabuting Diyos. Iniligtas niyo po kami, Panginoon. Kahit kami po ay tumatakbo sa iyo, matitigas ang aming mga puso, Lord, pero patuloy kang nagtatrabaho, gumagawa sa aming mga buhay. At thank you, Lord, sa aming Panginoong Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay, binayaran niya lahat ng aming mga kasalanan, at kung tatanggapin namin siya sa aming mga puso, ay ibinigay niyo po sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po. At kami po ay patuloy na nagsusumamo sa inyo. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Lord, upang ang mensahe ngayong hapon ay magiging pagpapala at hindi po kami uuwi dahil hindi namin ikukumit ang aming mga buhay sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, itong aming sabot dalangin. Amen. Okay. Lalago ka sa spiritual life mo kung committed ka sa Bible. Alam nyo, ang mensahe ng pastor, hindi po sapat yan. No? Pag every Sunday, lalo na pag wala kayong dalang notebook at ballpen. No? Kasi after lunch, makakalimutan mo na yan. No? Yung Sunday school natin, yung lesson, pati yung mensahe, no? Makakalimutan natin. Kaya, ang buhay po natin, pag hindi tayo committed sa salita ng Diyos, o ibig ko sabihin, hindi natin talaga pinag-aaralan, hindi tayo nagde-devotion, no? Wala tayong plano, wala tayong oras sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-memorize ng Biblia, bali wala po lahat yan, no? So, nais kong i-challenge ang bawat isa na magkaroon po tayo ng commitment talaga na basahin natin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen? Alam niyo ba yung sinabi sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." It is a command, brothers and sisters. Day and night po. Sino ang nagde-devotion sa atin dito? Day and night. Di ba pinsan, Pastor, nag-devotion ako kanina umaga. Lalo pag nagmamadali tayo, wala na tayong gaanong oras talaga sa salita ng Panginoon. So we need commitment. At napakaganda yung sinabi ng Diyos, no? "And then thou shalt make thy way prosperous, no? And thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success," no? Nakaka-encourage po mga kapatid. There is only one word success in the Bible, and that is found in Joshua 1:8. At yung success na yan, very specific ang Diyos. It is a good success. Kasi ang sabi nila, pag marami na kang pera, marami ka ng bahay, marami ka ng nakasasakyan, nakatapos ka ng pag-aaral, success yan. Hindi mo totoo yan. Amen. Ang good success ng buhay natin ay hindi nasusukat sa pera at sa material na bagay. Tingnan niyo yung nangyari sa Los Angeles, no? Mga milyon-milyon na mga mansyon, no? Mga bahay, mga ari-arian sa isang iglap na abog. Amen? Pero yung success na sinasabi ng Biblia sa atin ay yung nakilala mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas at namumuhay ka na damang-dama mo ang Diyos sa buhay mo. Damang-dama mo yung pag-ibig mo sa Diyos at yung paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya ano lang po natin yan, no? Sana yun ang mapag-aralan nyo sa umagang ito, ay sa hapong ito, mahalin natin ang Bible natin. Alam nyo, nung istorya lang to, no? Pag matandang speaker to, maabot ng 2 oras yun. May istorya lang to, no? Alam nyo, nung bata-bata pa ako, high school, meron nagdi-distribute ng Bible dun sa mga high school, di ba? Pila ako ng pila, no?
nakahingi ako ng 4 na Bible. Imagine that, no? Then, excited ako. Umuwi ako sa bahay namin. Binasa ko. Ang una kong nabasa, Book of Matthew, puro bigat yan. Puro bigat. Yung lahi ni Jesus Christ. Sabi ko, ganito pa ang Bible? Parang hirap intindihin, no? Ikilos ko. Hindi ko na pinag-aralan ng Bible, no? Hanggang naging college na ako, doon na ako tumanggap sa Panginoon. At nung tumanggap ako sa Panginoon, mahal na mahal ko yung Gideon Bible ka, Pastor. Binalot ko pa yun ng celluloid, no? At nung ako'y nagtatrabaho dun sa La Consolacion College, no, bilang nag-apprentice ako bilang electrician kasi electrical engineering ginuha ko. Meron akong nakita doon na may black eye, Pastor. Sabi ng mga kapangpangan kasi mga construction man sila. Sabi, sira uli yung kasama namin, Pastor. Basagulero talaga. Kaya, ay, hindi, Pastor, Brad. Kaya may pasayan, no? So, alam niyo, winitnessan ko siya. No, winitnessan ko siya ng mabuting balita. Sinabi ko na sa kanya, may nagmamahal sa iyo, kapatid, no? Mahal na mahal ka ni Jesus Christ. Na binigay niya ang buhay niya sa iyo. At kung magsisisi ka lang sa iyo kasalanan, tanggapin mo si Jesus. Babaguhin niya ang buhay mo at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tinanggap niya. At sabi ko sa kanya, meron ka bang Bible? Siyempre wala, no? Sabi, binigay ko yung kaisa-isang Bible ko na mahal ko. Maraming guhit yun. No? Mahal na mahal ko. Sabi ko, kapatid, mahal na mahal ko itong Bible na to. Ipapamana ko sa iyo. Pangako lang na babasahin mo to araw-araw. Lumipas ang mga ilang araw, kinausap ako ng mga kasama niya. Anong pinakain mo doon sa kasama namin? Naging bagong tao, no? No? Nagbago yung ugali niya. No? At wala na siya sa amin ngayon na nakita ko doon sa blackboard, sinulat niya. Ako na bagong nilalang sa Panginoon. No? Imagine, nabasa niya yun. Sinulat niya sa blackboard. No? Kaya, alam niyo, kahit nung nasa Manila ko, estudyante ako, hindi ako nahihiya magdala ng Bible. Laki ng Bible ko eh. Kahit nasa bus, nasa jeep, no? Wala akong pakialam doon sa mga katabi ko. No? Nagbabasa ako ng Biblia. At doon ako lumago sa aking pananampalataya, mga kapatid. No? It's high time for us to be committed in the Word of God. Amen? Because the Word of God is eternal Word of God. No? I-prepare o God protected and preserved the Word of God for you and for me. No? Tingnan nyo, nasa new generation na tayo. Pero ang Biblia andyan pa rin. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga ang Diyos at lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, totoo yan. Kaya nakakalungkot minsan, gusto mo ba ng eternal life? Sabi mo sa isang tao, pag-iisipan ko pa, Pastor. Imagine eternal life ang binibigay sa atin ng Diyos. At hindi siya na parang nagbibiro lang, yung parang inaano ka lang, no? Yung, hindi ko alam sa Ilocano, ay sa Tagalog, kasi ang hirap yung Ilocano ka din biglang magtatagalog ka, no? Parang inaano ka lang, nilalambing-lambing ka lang ng tao. Hindi, ang salita ng Diyos, totoo yan. No? Gaano pa katagal yung eternal life na binigay sa atin ng Diyos? Ang haba niyan, mga kapatid. No? Sabi ng isang bata, Pastor, gaano pa kahaba yung eternal life na yan? Sabi ng pastor, anak, magsulat ka ng 1 sa dingding mo. At punuin mo ng 0 yung bahay mo, hindi pa mauubos ang buhay na walang hanggan. Have you realized that? O, bibigyan ko kayo ng isa, 1, sa unahan, lagyan mo ng isang 0, ilan yun? 10, no? Magagaling kayo, no? 1 plus 2 zeros, that is 100. 1 plus 6 zeros, ano yun? Ilan yun? Ba, magagaling. Mathematician, no? Saan na mathematikaw? Mathematician. Okay. 1 plus 9 zeros, that is 1 billion. 1 plus 12 zeros, that is 1 trillion. 1 plus 15 zeros, that is 1 quadrillion. 1 plus 18 zeros, that is 1, quintillion. 1 plus 21 zeros, kung anong leon-leon yan, hindi natin mabilang. Amen? Ganon po kahaba yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Have you realized that? Totoo ba yan, Pastor? Tumingin ka sa langit paggabi. Ano makikita mo? Bituin. Ano mas malaki? Bituin o earth? Sabi nila, mas malaki yung earth, Pastor. Hindi, mas malaki pong habak ang bituin at hindi mo, even the scientists, no, agreed, no? Sinabi nila, hindi mo kayang bilangin ang dami ng
bituin. At lahat ng bituin, may pangalan yan sa Panginoon. No? Yun na lang, no? Kung hindi ka na naniniwala sa buhay na walang gan, sobrang dami ating binigay sa atin ng Diyos, tumingin ka na lang doon sa langit. Makikita mo ang kamangha-mangha ginawa ng Diyos. No? Amen? Kamangha-mangha ang Diyos natin. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, dapat nagiging seryoso tayo sa ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Ang buhay ng Kristiyano, hindi laruan. Hindi parang ano ka lang, yung nag-Kristyanuhan lang tayo. No? Hindi ako nagmamalinis dito. Meron tayong lahat mga struggle sa buhay. Pero tutulungan tayo ng Panginoon pag lagi tayo nagbabasa ng Biblia, magtatagumpay tayo. Nakakita na kayo ng taong hindi kumain na isang buwan. Ano yung itsura nun? Payat na, no? Pwede nang mamatay, no? Ganun yung spiritual life natin minsan. Pag hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos, umaasa lang tayo sa pastor, sa mensahe niya, hindi po sapat yun. No? Gusto niyo ba yung anak niyo, sinusubukan niyo lagi araw-araw? Hindi. Dapat kumakain tayo ng salita ng Panginoon. No? Now, ito po. Aasenso ka sa buhay mo. Sino ito umaasang aasenso ang buhay? Aasenso po tayo, mga kapatid. Kung committed ka, no, sa Panginoon, inuuna mo siya at committed ka sa pagbibigay, aasenso ka. Basta may commitment ka, mga kapatid, no? Inuuna mo ang Diyos, no, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Magtatagumpay ang pamilya mo. Mamahalin ka ng asawa mo. Meron siyang ngiti sa kanya mga mukha, basta committed ka sa asawa at hindi ka committed sa iba. Amen? Kasi may tendency pag dito ka sa Macau, no? May asawa ka sa Pilipinas, pwedeng iba yung commitment mo dito, mga kapatid. Amen? Pwede, no? Lalo pag nalulungkot ka, merong medyo umaliw sa'yo, medyo nag-abot ng pagkain. Mukhang mas malambing to kaysa sa asawa ko. No? Pwede mangyari, ganun, di ba? Pwede. No? So dapat magiging committed po tayo sa mga ibinigay ng Diyos sa atin. At titignan natin yung asawa natin, siya yung pinakagwapong tao sa balat ng lupa. At yung babae naman na asawa natin, siya yung pinakamaganda. Amen? Commitment po yan. Kasi pag wala kang commitment, madali lang magkasala dito sa Macau. Amen? Ang dali lang. Kahit pastor, madaling magkasala kung gusto mo. No? Kaya committed po tayo sa ating relasyon, mga minamahal. Alalahanin po natin yung sinumpaan natin. No? Till death. Ay, yung vow, sumpa po yan. No? Nagsumpaan po tayo. Lalago ang church. Lalago ang CFBC. Amen? Amen. Do you believe in that? Amen. Kung tayo pong lahat ay committed sa church. Magpapagamit ka, no? Mag-uumpisa ka na parang palinis-linis lang sa church, no? Diyan. Alam niyo si Pastor Marvin, yung naging pastor dito, nag-volunteer sa akin, ano? Sabi niya, Pastor, gusto ko mag-volunteer. Ano yun? Hindi pa siya pastor eh. Gusto kong maging janitor ng church natin. Imagine, no? Nagsimula na sa pagiging janitor. Hanggang nag-aral ng Bible school, hanggang naging pastor. Nagpunta ng Macau ngayon, nagpapastor siya sa La Union. And he is doing great. No? Siguro dito sa Macau, ang ano mo lang, patapon-tapon ng basura, palinis-linis na ng church, no? No? Inaayos mo, decoration, no? Pero pag committed ka sa church, talagang ibibigay sa iyo ang tagumpay. Amen? Dapat lang po, wala tayong sakit na tambatitis. Maganda sa Ilocano sadutitis. Mas maganda sa Ilocano Tinagalog ka lang, no? Huwag tayo magkakaroon ng sakit na tambatitis o hulititis. Yung laging huli. Laging late, no? Sadutitis and pambaritis sa Ilocano. Maganda Alam niyo yung pambaritis, yung maraming pambar, maraming rason, no? Tinagalog kang dahilanitis yan. At isa pa, ito pa yung matinding sakit, yung punatitis. Yung bakunat. Ang kunat sa pagbibigay, no? Amen? Huwag sana magkasakit ng ganyan, mga kapatid. No? Amen po? Maging committed na po tayo. At alam nyo, yung ibibigay mo naman na commitment sa Panginoon, bawi-bawi lang yan talaga. Hindi mahirap i-commit mo ang buhay mo
ibigay mo ang lahat-lahat mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos mismo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Mga minamahal. No? Si Kristo nga, hindi siya naging mayaman dito sa lupa. No? Hindi siya pinaglingkuran, siya yung naglingkod. Imagine, no? wala siyang unan. Ang kanyang unan bato. Pinanganak lang siya sa humble manger. Sa ating nga, naipanganak tayo sa hospital, o sa bahay, no? Pero ang Savior natin, hindi. Amen? At alam nyo, matindi ang ating Panginoon, no? Talagang, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Mahirap ba, mga kapatid, na ibibigay rin natin ang buhay natin sa Diyos? Kung yung Diyos nga mismo, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, no? Amen? Sana mag-i-amen po tayo. Amen. Kasi pag wala ako narinig na amen, baka ba't hindi natapos itong pastor na to? Tatlong oras na nag-preface, hindi pa rin natatapos. Kasi hindi ako nakakarinig ng amen, no? Ganun ako. Pero pag nag-i-amen, let's close. Gagad, no? Amen! Oo, kasi pag nag-i-amen po tayo, nagigising rin yung pastor. Pag minsan rin po kasi yung pastor, nakakatulog rin yan, eh. Ba't nawala si Pastor Gabayan? Natutulog na pala ako dito. Okay? Now, ito po, no? Bali, 5 puntos po ito, pero bibilisan na natin. No? Una, paano po tayong magagampanan yan? Commit for the best. Siyempre, una, you need commitment, no? Ano ba yung commitment na yan, no? So, una, ibigay mo yung you need commitment to God, to church, and to your family. Para lubusin yung maunawaan yung commitment, yan po ay ginagamit sa mga kinakasal. No? Yung meron po silang vow. Alam niyo yung vow? Ano sa Tagalog yung vow? Sumpaan. No? Sumpa, no? Nagsusumpaan sila. Vow nila. Pangako, yan. Ang ibig sabihin yan. Ano ba yung pangako pag kinakasal? I take you as my wedded husband. Di ba? In sickness or in health. In poorer or riches, no? In ano pa ba yan? Hanggang sabi mo, till death do us part. Ganun katindi yung yung sumpaan ko na yan. Kaya pag nag-aaway kayo mag-asawa, ulitin nyo lang, i-review nyo lang yung commitment nyo. Yung vows nyo. Kasi vows yan, eh. No? Vows po yan. Kaya nga sa mag-asawa, kahit anong mangyari, no? Walang iwanan. Kasi, tingnan mo yung isa sa kanila nagkasakit. Talaga hindi na makapagtrabaho, no? Nawala na rin kanyang kagapuhan, no? Hindi siya iniiwan ng asawa niya. Bakit po? Dahil yan po ay pangako. Naunawaan po natin? Yung commitment, yan po yung vow, yung ibig sabihin yan. At yung covenant, yan rin ay yung commitment, covenant rin yan. Ano ba yung covenant? Ano ba yung sa Tagalog yung covenant? Merong kasunduan, no? At alam niyo po, merong kasunduan ng Diyos sa atin, no? Na kanyang tinupad ang kanyang pangako, namatay siya at siya'y muling nabuhay. At ang resulta po niyan, tayo po ay na-save, no? Pinatawad po ang ating mga kasalanan, no? Nagkaroon po tayo ng buhay na wala hanggan, gumanda po ang ating buhay. No? Amen? Alam mo yung, tingnan mo yung katabi mo kung ano yan, maganda ang ngiti niya. Maaliwalas ba ang kanyang mukha, no? Nakikita sa mukha kung tumanggap ka sa Panginoon, no? Amen? Amen. Pagpalit ng Panginoon. So yan, no? Mga kapatid, no? So, sa atin naman, ang part ng covenant na yan, yung kasunduan na yan, meron tayong faith, obedience, love to God, and man. Yung iba pang ibig sabihin ng commitment para mabilis, dedication, no? I-dedicate mo yung buhay mo. Ano pa? Responsibility, no? Meron kang meron kang gagawin. Pag sinabing commitment, loyalty. Pag sinabing loyalty, no? Hanggang sa huling hininga ng buhay mo talaga ang ating Panginoon. Perseverance and accountability. Yun pong ibig sabihin ng commitment. So mga minamahal, napakadali lang, no? How to be committed for best? Siyempre una, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. We need to have commitment to God. No? At hindi yung Romans 12:1 and 2, ano sabi yan? I beseech you,
Therefore, brethren, tinutukoy yung mga Christian, brethren. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Kaya, ito po, no? Ang sinabi din sa pangalawang verse, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, pangalawang puntos po natin ay change your mindset. Yung pag-iisip po na renewing of your mind. Hindi po natin iisipin yung mga makabundong gawain, no? Kaya mga Kristiyano po, yung kanyang pag-iisip maka-Diyos, no? Hindi po tayo mananatili sa bundong ito, kaya ang ating pong iniisip yung pupunta nating lugar. No? Yung mindset po dito, pag sa Panginoon, dapat best. Di ba? Yung mindset ng tao, sa Panginoon naman yan, kahit hindi best. No? Di ba? Sa paggawain naman ng Panginoon. Di ba? Pero tingnan nyo, paggawain sa company nila, sa company, sa school, best lahat eh. Pero ba't pag sa Panginoon, parang ano lang, yung parang below average. No? Pero pag sa ibang ang ganda. No? Yung, katulad yan, yung mga singers, ang gagaling ng boses, no? Sino ba yung mga singers na, no? Nagpa-practice ng yan, ilang oras yan. The best yung nila. Kaya doon sa church ko noon, just church namin doon sa Pilipinas doon, nung ako pa yung choir conductor doon, walang kopya. Yung mga nag-special number, dapat memorize. Hindi ko sinasabing basta mag-kopya. No? Pero talaga, no? You are aiming for the best. Kasi yung mindset ng tao, sa Panginoon naman yan kahit hindi the best yan. Mali. Dapat sa Panginoon, the best ibibigay mo. Kasi the best yung binigay niya sa atin. Siya yung nagmay-ari ng buhay natin. Meron pa tayong buhay na wala hanggan, no? Grabe ang Panginoon, no? Ano pa? Dapat sa pagbibigay, itodo natin. No? Pag minsan, ang pagbibigay po, yung mga tira-tira lang, barya, gano'n. Pero ang dapat yung mindset natin, ibigay natin yung best sa Panginoon. Alam yung binibigay ng mga alay sa Panginoon doon? Yung mga tupa, baka, hindi po sila pumipili ng payat. Yung mga may sakit, may kapansanan, binibigay po nila pinipili nila yung mga hayop na pastor, yung iaalay nila sa Panginoon. At ganoon rin po ang dapat nating ialay, no? Amen. No? Amen? Yung best talaga, yung pagbibigay po natin, hindi yung barya-barya lang. Alam mo, tumagal na rin akong pastor, pag nagbibigay ka pala sa Panginoon, ibabalik niya yan. No? Pag minsan natatakot tayo, paano yan, pastor? Magbibigay kami ng tithes and offering namin dito sa Macau, paano yung pamilya namin sa Pilipinas? No? Nagpapaaral ako ng kolehiyo at napakarami naming gastos, marami pa kaming utang, no? Hindi ko may bibigay yung tithes and offering. Hindi, mali yun, mga kapatid. Baguhin natin yung mindset natin. Sino ba yung nagmag-aari ng lahat? Ang Panginoon, di ba? Yung nagbabala ka pa ng mag-tithes and offering, bumabalik ka agad yung yung ibibigay mo sa Panginoon. Sabi nga, lig-lig. Ano sabi niya sa pastor? Siksik, lig-lig. At umaapo yung ibabalik sa atin ng Panginoon yan. Amen? Ano pa yung mga dapat nating baguhin, no? Best tayo sa pananamit. Tingnan nyo, gaganda ng mga damit nyo ngayon. Amen. Hindi lang sa anniversary kayo nakaganyan. Amen. No? Amen? Amen. Pag minsan yung ibang mga church, t-shirt lang. Hindi natin, we are not judging people. No? Pero, alam mo, pag binigay mo yung best mo sa Panginoon, naka-isputing ka. But pag may pupunta ka ng kasal, nakabarong ka, di ba? Para ka nakapamburol. Naka-Amerika, naka-best mo talaga. Kasi alam nyo, ganito yan, no? Dapat baguhin natin yung mindset natin. Amen. Alam niyo yung mindset ng Buddhist, yung na-save dun sa Thailand, lagi, naka-gown. Sabi ng Christian sa kanya, kapatid, bakit every Sunday naka-gown ka? Sabi niya, when I was a Buddhist, I wear gown. How much more now that I am a Christian, no? Yes.
I'm serving the living God. My Savior. Sabi niya gano'n, no? Yun ang mindset nila. Amen? Kaya hindi masama, no? Kung si kapatid na Leo ay lagi naka-Amerikano yan pag Sunday. No? Amen? Bigyan natin yung best natin, no? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. At best rin po tayo sa oras. Naku, diyan tayo na, no? Alam nyo, ako bilang pastor, galit ako dyan. No? Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako na ano talaga yung pati ako hindi ako malilate. Kasi ganito tingnan mo ang mindset ng Kristiyano. Pag kunyari alas 2, ang anniversary natin, no? Andiyan sa bahay min sila, paupo-upo pa lang, no? Hindi pagkaan nag-ano yan. Pag mga alauna na, naku, anniversary na, na traffic, no? Hindi na nakapasok yan. No? Ang mindset natin kasi, minsan, pag sa Panginoon naman yan, pwede kang balik. Hindi. Tingnan nyo, sino po dito yung nagpapatrabaho ng sa bahay? Nagpagawa ng bahay? Mga nagpapagawa kayo. Kung yung karpentero mo ay pumasok ng alas 9 at umuwi ng alas 4, pasasahurin nyo yung maganda yan. Alas 9 pumasok. Siguro magagalit kayo, di ba? Sigurado magagalit kayo. Bakit? Ang karpentero dapat mga alas 8 o 7:30. No? Pag nagpupunta ka sa airport, ang flight mo alas 6. Alas 6 ng umaga. Anong oras ka na sa airport? Hindi mo pwedeng sabihin, madaling araw, mahirap, no? Kahit mahirap yan, androng ka. No? Yun ang mindset mo kasi pag hindi, nahuli ka sa airport, wala, no? Hindi, mamimiss mo na yung flight, pati yung pera mo, sayang. Pero bakit sa Panginoon, pwede tayong pahuli-huli? No? Alam niyo yung parable dun sa Bible? Alam niyo, ang Panginoon, He is specific rin sa time, no? Very concerned siya sa time. Kasi, alam niyo, ang Panginoon, in God's time, talagang in His perfect time, meron timing ang Panginoon. Tingnan niyo sa parable of the wise and the foolish women, no? Yung yung meron silang lampara, no, di ba? Pumunta sila doon, may yung mga ready, nakapasok. Pero yung walang oil sa kanilang lamp, sabi, wala tayong oil, no? Bibili muna tayo. Pagbalik nila, sarado na yung pinto. Kumatok sila, hindi na sila pinagbuksan. Alam niyo, maraming nagalit sa akin, no? Kami lang yung Baptist sa Ilocos na nagsasara ng pintuan. Totoo yan. Maraming nainis sa akin na mga believers, maraming dumipat sa ibang church dahil ako daw yung nagsasara ng pinto. Para kang iglesia ni Cristo, sabi nila. No? Pero ako, galit kasi ako sa late. Kaya nung ginawa ko yan sa church namin, 99% walang nalilate. Amen? Amen. Walang nalilate. Pero marami nag-backslide. Hindi. Marami yung na-revive talaga. Pero dahil paglipas ng panahon, ang hirap ang hirap may nagsabi sa akin, baka sumusunod lang yan, pastor, dahil stricto ka na, pastor. Maganda yung sumusunod ka dahil mahal mo ang Panginoon. No? Amen? Kaya tinanggal ko na rin yun. Basta sinasabi ko sa mga kapatiran, no? Ugaliin nating maging on time para sa Panginoon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Baguhin natin yung mindset natin. Now, maging best friend po tayo sa panalangin. Maraming church po, pag Miyerkules, kukunti nag-attend ng church. Kasi pag Miyerkules, di ba, prayer meeting. Pero pag Sunday, marami. Wrong mindset po yun. Iba ba yung Diyos natin ng Miyerkules? At iba rin yung Diyos natin ng Sunday. Magkaiba po ba? Mga minamahal. Pareho. Kaya kung mag-a-attend ka ng Sunday, mag-attend ka rin ng Miyerkules. Sa prayer meeting. Mahalaga po yung prayer. Hindi natin kailangan yung prayer na yan, pastor. Mga kapatid, matagal na tayong nagtiwala sa Panginoon. Hindi po tayo mabubuhay kung walang panalangin sa Diyos. Totoo yan.
No, pag hindi mo pinapanalangin yung asawa mo, baka yung asawa mo magkakaliwa, no? Baka yung anak mo mapapariwara, magkakaroon ng bisyo, no? Baka yung anak mo maaaksidente, hindi magandang buhay. Kaya dapat binabantayan po natin sa panalangin ang pamilya natin. Amen? No? Lord, tulungan mo yung asawa kong lalaki sa Pilipinas, Lord, na hindi makakakita ng ibang babae. No, pwede, di ba? Sana baguhin mo ang kanyang buhay, Lord. Yung mga pinag-aaral namin sa Pilipinas, Panginoon, sana hindi sila pabanjing-banjing yung mga anak ko. Sana hindi sila mapariwara. Lord, tulungan mo sila. Gabayan mo sila. At alam, narinig ng Diyos ang panalangin mo. Binabantayan mo ang pamilya mo sa panalangin. Kaya minsan sa atin, panalangin lang yan. No? Huwag na, pastor. No? Tinatamad tayo sa panalangin. Dapat po yan, yung sinasabi sa Romans 12, renewing of your mind. No? At pangatlo, lakas nyo yung amen nyo para matapos na tayo. Amen! Give your life to God. Yun po, no? Ang unang ibibigay mo, commitment. Then, magbago ka ng pag-iisip. Na yung pangatlo po, ibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. No? Ano ba ang pinakamahalaga sa tao? Cellphone. Hindi. Ang pinakamahalaga sa tao, buhay. Yung katawan mo. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, no? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yun, yung body mo talaga, no? Yung buhay mo, ang ibibigay mo sa Diyos. Hindi na po tayo ang naghahari sa buhay natin. Pag binigay na po natin sa Diyos, ano sinabi sa Galatians 2:20? Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na ikaw ang namubuhay sa sarili mo. Hindi na yung ikaw ang naghahari. Hindi na ikaw ang boss, kundi si Jesus Christ na. Alam nyo, ang ganda ng experience ko sa Manila no. Nung bago akong Christian, meron akong barkada, ang pangalan niya po ay Edgardo. Matalinong tao siya, yung mga kapatid niya, puro UP graduate. Talino siya, nag-aral siya ng UST. At isang araw, pupunta sa amin, si Edgardo, sabi niya sa akin, pare, Rod, ibang Edgardo na yung kaharap mo ngayon. Gulat ako, no? Ano kayong pinagsasabi dito? Ibang Edgardo na. Si Edgar ng ang katapat mo ngayon. Yung kaharap mo. Doon ko naunawaan, si Edgardo, tumanggap pala sa Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas na. Hindi na siya. Hindi na ikaw yung dati, no? Amen? Wala na yun, patay na. Patay na si dating Rod. Si Jesus Christ na ang nagkokontrol sa buhay natin, mga minamahal. Amen? Amen! Yun po sinasabi ni Apostle Paul, yet not I, but Christ liveth in me. Dati mamamatay tayo si Paul eh. Walang mag-awang mag-persecute siya sa mga Christian. Siya yung nanguhuli. Siya yung nagpapatay kay Stephen. Siya yung nagpahirap ng mga Kristiyano, mga kapatid. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na siya, kundi si Jesus Christ na ang nagkahari sa kanyang buhay. Kaya mga minamahal, dapat araw-araw sinasabi, Lord, ikaw ang magkahari sa buhay ko kasi delikado kung tayo po ang magkahari. No? Amen? Pwede bang ipanalangin mo yan sa Diyos araw-araw, Lord, nagmamakaawa ka sa iyo, gabayan niyo pong aking buhay, Lord. Ikaw na nagmamayari, hindi po ako. Dapat araw-araw namamatay tayo, mga minamahal. Yun ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:31, I die daily. So, ibig sabihin, mga kapatid, araw-araw pagkagising mo, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, itinededicate ko po ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Hindi na ako, Lord, kundi ikaw na ang maghahari sa buhay ko. Araw-araw gawin mo yan. No, yan po ang sinasabi ni Apostle Paul kasi delikado ang buhay natin kung bubuhayin na naman natin yung dati nating pagkatao. Kaya ayoko na rin bumalik sa dating buhay ko, mga kapatid. No? Alam nyo, ilang beses na akong muntik mamatay. Dahil sa mga bisyo, mapalot ako dahil mahal ako ng Diyos.
Ayaw ko nang balikan. Hanggat maaari, ayaw kong balikan, no? At alam ko, ganito din ang iniisip nyo, ganito din yung pinapanalangin nyo sa Panginoon. Ayaw ko nang bumalik sa dating buhay ko. Kaya araw-araw sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ikaw ang magkahari sa buhay ko. Ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Bilang haing buhay, walang kapansanan, at ibinibigay ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Number 4, eto na. Para maging best ka, dapat malaman mo yung spiritual gifts. So, number 4, know your spiritual gifts. Ano ba yung gifts na yan? Yung spiritual gifts, iba yan sa talent. Yung talent po, kung yung tatay mo ay magaling mag-drawing, pwede mong mamana, di ba? Yung magaling umawit, magaling rin ano yan. Magaling ka rin umawit. Katulad ni kumparing Chris, sabi ni Sister Emmy sa akin, meron akong apo, kamukhang-kamukha ng ano, ni Chris, sabi niya, walang iya. Ibig niya sabihin, bibo, no? Hindi naman yung walang iya. Bibo, na English daw, ha? Parang talaga si Brother Kuya Chris, no? Naman na yan, no? Yan yung talent, no? Di ba? Meron yung mga tao na hindi naman nagpapatawa, pero magaling magpatawa talaga, eh, no? Kasi nasa ano yan, eh. Sa talent yan, no? Meron naman yung ano, yung nakita yung mga bata kahit di nga nag-aaral ng piano. Ang galing mag-piano, di ba? Nasa dugo yan. That is God-given talent. Eh, ano naman yung spiritual gift? Yan naman, nung ikaw ay naligtas, binigyan ka ng gift ng Panginoon, spiritual gift na babanggitin natin mamaya, para gamitin mo para maging best ka sa Panginoon. Kasi pag hindi mo alam yan, hindi mo nalaman at hindi mo gagamitin, nasa una, pang-apat, you know first your spiritual gifts. So I just want to share to you. Sinabi po dun sa Romans 12:6-8, para malaman natin yung binasa po kanina, no? Ito po yung 7 na spiritual gifts na banggit doon. Prophecy. Pangalawa, ministry or serving, teaching, exhortation, giving, ruling, leading. Diyan po makikita sa 1 Corinthians 12:8-10, meron man yung wisdom, knowledge, faith, healing, miracles. Yung iba naman, prophecy, discerning of spirit, speaking in tongues, no? Meron pa yan, no? Interpretation of tongues, apostleship, at saka evangelism. Pero, karamihan po ngayon, according to mga Bible scholars, meron po yung mga permanent gifts, meron temporary, at ito po yung 10 permanent gifts ngayon according to these Bible scholars. Una, teaching. Kaya baka ikaw ay meron kang spiritual gift na teaching, no? Pag nagturo ka, malinaw yung tinuturo mo, no? Naintindihan ng estudyante, no? Kunyari, nagturo ka sa Sunday school, no? Ng mga bata, sa young people, no? Naiintindihan nila meron kang gift sa teaching, no? No, nawaan nyo? No? Kaya pag may tumatay na teacher, ang linaw niya magturo, no? Meron may tumatay na teacher, inaantok ka na, hindi mo maintindihan kung anong sinasabi, no? Pangalawang gift na po ay exhortation. Baka meron sa ito. Akin na yan, pastor. No? Yung exhortation po, yun ang ability to encourage and motivate others. No? Encouragement. No? Parang, pag yung isang kapatid mo, parang hinang-hina na siya, yung, oh kapatid, no? Huwag kang maghina. Ang Panginoon, hindi kanya papabayaan. Yung magaling kang mag-encourage, no? Yan ang tinatawag na gift of exhortation. No? Magaling kang kanya may problema yung kapatiran sa asawa niya, no? Magaling kang mag-counseling, no? That is exhortation po. Magaling mag-maritis. No? Okay. Pangatlo naman, gift of giving. Ito po yung mga tao mapagbigay. No? Meron talagang taong ganun, no? Meron talagang makukunat. Meron talagang parang makunat sa ano. Pero meron naman yung talagang mapagbigay, mga kapatid, no? Gift kasi yan, eh. Nakakita kayo yung taong ganun? Yung hindi ka naman naghihingi, binibigyan ka. Diba? Yung talagang kahit walang-wala na siya, sa'yo na ito kapatid, ibibigay ko na sa'yo yan. No? That is a gift of giving. Kunyari, punta ka lang sa bahay nila, no? Imbis na tubig lang yung binigay sa'yo, yung tubig, may yellow, no? Merong juice, no? O
Meron pang ulam, sabi ni Brother Chris, no? Maraming binigay sa'yo, no? Yun ang gift of giving. Baka meron sa inyo ng ganyan. Okay. Yung iba kasi, sa teaching, sa exhortation naman, pero wala silang gift of giving, no? Hindi lahat kasi ng spiritual gifts na sa'yo. Yung pang-apat man, ruling. Ito kailangan sa Diyos, no? Yung leading, the ability to lead and guide others in godly manner, no? Ruling, no? Ganitong gagawin natin para maayos ang church, no? Magaling yung leadership niya. Another, number 5 is mercy. Ito po. Sino po dito sa inyo ang maaawain? Maawain. No? Di ba mayroong mga tao ngayon na ano lang, no? Nagdrama lang yung tao, naawa ka agad. No? Yung parang lalapit pa lang rin, may iyak-iyak eh. Ano bang kailangan mo kapatid? No? Hindi mo kailangan. Meron naman yung makukunat, yung parang nagpaparamdam na uutang, sabi niya, kapatid, walang-wala talaga ako ngayon eh. Ang hirap ng buhay, nagparamdam na agad, no? Hindi ka pa humihingi ng tulong. Pero meron mga tao talagang patulungin. Amen? Merciful, no? Yun po yung isang gift yan. Pang-pito, knowledge, the ability to understand and apply God's word in a deeper way. No? Meron siyang malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Number 8, faith. Ito, the ability to trust God and have confidence in His promises. May mga miyembro ng church na ang lalakas ng faith. No? Meron naman, hindi natin kaya, pastor. Hindi, puro negative, no? Hindi natin kaya, masyadong mahal yan. Pagpapatay tayo ng building doon sa Bako, hindi natin kaya. No? Pero pag ano siya, yung meron siyang faith, naku, kaya natin yan, pastor. Sisiw yan sa Panginoon. Kaya-kaya ng Panginoon yan. At alam niya, ang gandang i-apply yung faith ngayon. No? Kasi pag minsan nawawala yung faith natin, puro practical lang po tayo. May hirap delikado pag nawala yung faith natin. Alam niyo, minsan, ang inihingi lang natin yung mga maliliit lang eh. Kasi ang kaya natin. Sino po humihingi ng malaki dito? Amen. Lahat, patak, pastor. Alam niyo, isang araw, humingi ako sa Panginoon 3 hectares. Ano ko man sa isip ko, no? 3 hectares. Saan ako kukuha ng 3 hectares? Alam niyo, isang hektarya lang, million na ang ano niya, bayad niya sa Pilipinas. No? Kunyari, ang ano mo kunyari, 500 per square meter. 500 times 10,000, ilan yan, pastor? That is 5 million, no? That is 5 million already. Kung 3 hectares, that is 15 million yung hiningi ko sa Panginoon. Saan ako kukuha ng 15 million? Kaya nga may faith, no? Amen? Gift of faith. No? Yung talagang hindi mo alam kung saan ka kukuha, pero meron kang pananampalataya. Meron ganyang tao, may ganyang Kristiyano. No? Number 9, helps the ability to assist and support others in practical ways. No? Matulungin. No? Amen? Sino yung matulungin sa inyo? Lipat bahay kayo, pastor. Lipat bahay kayo, kapatid. Tutulong kami. Sige. Pati sa pagkain, tutulong kami. Sa merienda. No? Matulungin talaga eh. No? At yung panghuli, ito maganda, administration. Ability to organize and manage resources and people to achieve godly goals. Kaya doon sa ibang states o sa ibang church, meron silang administrative pastor, parang gano'n, no? Kasi nangingasiwa sa mga lahat ng resources. So yun po, ang 10 na spiritual gifts. At naniniwala ako, bawat Kristiyano merong isa. At least merong isa sa 10, no? Kaya ngayon po, ang gagawin nyo, hindi sapat tong mensaheng to. Pag umuwi kayo mamaya, mag-google kayo, i-review nyo yung gifts na yun. Lord, saan ba yung gifts ko dito, Lord? Saan ba yung dito yung sinabi ni Pastor yung gifts? Para malaman ko at gagamitin ko yung gifts na yan na ibinigay mo sa akin. Kasi pag hindi mo ginamit yung spiritual gift mo, kakalawangin yan. No? At hindi ka pagpapalaya ng Panginoon. Pero pag ginagamit mo yan sa church, nako, parang ano yan parte ng tao. Yung binasa natin kanina sa Romans 12, tulad yan, yung parte ng tao, mahalaga lahat. Siguro kilay ka, mahalaga mo yung kilay. No? Sabi natin, walang ganong halaga yan, pastor. Hindi, mahalaga. Yun ang mindset natin nun na hindi tayo mahalaga. Lahat tayo mahalaga. Amen. Sa Panginoon, lahat po ng talento at spiritual gift mo, kung ibibigay mo sa Panginoon, may gamit yan. Amen. Mahalaga ba ang puwet?
Mahalaga. No? Ano ka lalabas pag gano'n? Wala kang puwet, no? Mahalaga yung bunganga, bituka, mahalaga rin. Now, panglima na, tagal ni Pastor, no? Panglima na po, i-apply mo na. Apply the spiritual gifts and have results. No? So isipin mo, mahalaga ka sa gawain ng Diyos. Lahat ng parte ng katawan mahalaga. Buhok, kilay, ano man yan, mahalaga ka sa mata ng Panginoon. Kung nawawala yung buhok mo, dapat ay mahalaga. Mag-big po tayo. Okay. Ito po, alam nyo, pag in-apply mo yung spiritual gifts mo, meron kang blessing. Amen. At ito po yung nangyari sa buhay ni Ruth at ni Naomi. Alam natin yung ano na yan. Ruth and a Moabite widow committed to caring for her mother-in-law. So, si Ruth talaga may commitment siya, no? At inalagaan niya yung mother-in-law niya. At sabi ni Ruth, kung saan ka pupunta, inay, doon ako. Kung saan ka mamamatay, doon rin ako mamamatay. At kung sino ang Diyos mo, siya rin ang magiging Diyos ko. What a commitment, no? Amen? Ito, babanggitin ko sa inyo, yung mga taong committed sa Bible, naging successful sila. Si Daniel, now Daniel, a Hebrew prophet, remained committed to his faith despite being threatened with death in the lion's den. His unwavering commitment to God ultimately led to his miraculous rescue. No? Meron siyang commitment sa Panginoon. The story of Apostle Paul. Paul, a former persecutor of Christians, became committed to spreading the gospel after his conversion. Despite facing numerous challenges and persecutions, he remained committed to his mission, ultimately becoming one of the most influential figures in Christian history. Sa secular naman, yung commitment, para maintindihan natin, meron yung nakatanggap ng Medal of Honor, si Michael Monsoor, US Navy SEAL po siya, was awarded the Medal of Honor for his action during the Iraq War. Monsoor remained committed to protecting his teammates, throwing himself on a grenade to save their lives. Imagine, no? May naghagis ng granada. Si Michael Monsoor, dinapaan niya yung granada. Pag ikaw yun, ayaw kong dumapa niya, baka patay ako dyan. Pero siya talagang binigay niya yung buhay niya. He is committed to his teammates. Ganun po yung nagagawa ng commitment, mga minamahal. Pastor Richard Wurmbrand. Pastor Richard Wurmbrand, a Romanian pastor, was in prison and tortured for his faith during the communist regime. Despite facing extreme hardships, Wurmbrand remained committed to share the gospel even in prison. He later found Voice of the Martyrs, a ministry that supports persecuted Christian worldwide. Naka-attend ako dyan sa Pennsylvania, sa Amerika, itong Voice of the Martyr. Meron yung mga sinusunog ng buhay ng mga Kristiyano, yung mga pastor binabaril, no? Pero itong pastor na ito, committed siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Si Billy Graham, the American evangelist, was committed to sharing the gospel with people worldwide. Through his crusades and evangelistic efforts, Graham preached to millions, inspiring countless people to follow Jesus Christ. Ang pinopoint ko po dito, meron mangyayari sa buhay natin kung i-commit natin at ibibigay natin sa Panginoon. Amen. No? Amen po? Amen. At yung awards po dito, babanggitin ko lang ng isa-isa sandali lang, spiritual growth and maturity. No? Magiging mature ka. No? Hindi na ikaw yung laging pinaglilingkuran, ikaw na yung maglilingkod ngayon. No? Amen? Amen. Personal growth and development. Develop your discipline, resilience, and perseverance. Meron po tayong self-improvement. No? Nag-i-improve po tayong lahat. Amen. Pangatlo, increase confidence. No? Bilang isang Kristiyano, lalo tayo nagkakaroon ng confidence, mga kapatid. Stronger relationship, sense of accomplishment and fulfillment. And lastly, leaving a legacy, lasting legacy and impact to the world. Kaya,
dapat i-commit na natin ang buhay natin ngayon na. Nauna, mga kapatid, no? Isuko muna at ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Ngayon na. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Ito na po yung tamang panahon. No? You want best? Amen? Ano yung unang point natin? Yan. We need commitment. Yun ang commitment, no? We need commitment, no? So, lahat ng bagay na importante, dapat may commitment ka sa Diyos, sa church, sa family mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Yun po, no? Mayroon kang commitment. Then, pangalawa, change your mindset, no? Yung mga maling pag-iisip, tanggalin mo na yan, yung bagong pag-iisip, yung isipin mo. No? Pangatlo, give your life to God. Hindi ka magsisisi pag binigay mo ang buhay mo sa Diyos. No? Pang-apat, know your spiritual gifts. So yan ang assignment mo. Dapat ngayong week, malaman mo na kung ano yung spiritual gifts mo. At yan na, pag-ibayuhin mo na yung, parang i-develop mo na yung spiritual gifts na yan. Gamitin mo para yung pang number 5, merong, yung number 5 na gagawin natin ay we need to apply and have results. No? Apply the spiritual gifts and have results. So pandaling yubuko po tayo lahat at ating pong suriin ang ating mga sarili, mga minamahal. Ibinigay mo na ba ang buhay mo sa Diyos? You want best? Yes. Ang Diyos gusto niyang maranasan ang best sa buhay mo. Ang kinakailangan mo lang, kapatid, sa oras na ito, you need commitment. Mag-commit ka sa Panginoon, mag-commit ka sa church, mag-commit ka sa pamilya mo. You need commitment. Baka ang buhay lang po natin ay pabanjing-banjing. Ang spiritual life po natin ay medyo easy go lucky lang tayo. Parang ginagawa nating laruan ng ating spiritual life. We need to have commitment. Ganoon sa church, ganoon sa pamilya natin. Mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo ang anak mo, mga anak mo. No? Meron kang pangako sa kanila. No, meron kang kasunduan. Amen? Magbago ka ng mindset. No? Give your life to God. Know your spiritual gifts and apply. No? Yan ang inihingi ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Hindi lang sa inyo, pati sa akin, na pastor. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe ngayong hapon, Lord. Malinaw, Lord, na nais mo na maranasan po namin hindi yung mga ordinary things, kundi yung best, Panginoon. At Lord, alam po namin na ang kinakailangan namin, Lord, ay magkaroon kami ng commitment sa inyo, Panginoon. Lord, magkakaroon po kami ng commitment sa inyo, sa church, at maging sa mga pamilya namin, mga naiwan sa Pilipinas, Lord. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang ibig sabihin ng commitment, Lord. Para ibibigay po namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Aalamin po namin ang aming mga spiritual gifts at gagamitin po namin para lumago ang iyong gawain, Panginoon. Habang tayo po ay nakayuko, ay hinahamon kita at ini-invite kitang ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon ngayong hapon. Alam ko na magiging makahulugan ang ika-15 anibersaryo ng CFBC kung magde-decide ka ngayong hapon, kapatid, na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. At sasabihin mo sa Kanya, yes, Lord, I am committing my life to you. Kung yan po ang iyong panalangin sa hapong ito, mangyari lang po na itaas mo yung kanang kamay mo. Pastor, I want to dedicate my life. Thank you for those hands. God bless you. Amen. Sana lahat po tayo. No? Amen. Hindi mahirap na isuko natin ang buhay natin sa Panginoon ngayon. No? Amen. I challenge you to raise your right hand. Itaas po natin mataas na mataas. Nakikita po ng Diyos yan. No?
And I believe with all my heart, yung ginagawa mo na yan, na pagkukumit mo ng buhay mo sa Diyos, gagantimpalaan niya ng maraming pagpapala sa buhay mo. Sinasabi mo sa kanya, yes, Lord, I commit my life to you. I commit my life to church and I commit my life to my family there in the Philippines. Panginoon, tulungan mo ako. Binibigay ko po ang aking buhay sa iyo. Thank you for those hands. Amen. God bless you po. Pwede mo nang ibaba. At kung hindi mo man tinaas ang iyong kamay sa hapong ito, sana mamaya na bago ka matulog, ibigay mo. Isuko mo na ang buhay mo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil alam po namin na madali ang isuko ang buhay namin sa iyo dahil ikaw nga mismo na Diyos ay isinuko mo ang buhay mo sa amin, Lord. Binigay mo ang buhay mo. Ikaw po ay naghirap doon sa cross ng Calvary, Lord. Binayaran mo lahat ng aming mga kasalanan. At hanggang ngayon, Lord, patuloy ka naglilingkod sa amin. Dahil hanggang ngayon, Lord, ikaw ang nagsisilbi sa amin, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Lord, tulungan niyo po kami na sa kaibuturan ng aming mga puso, ibinibigay po namin ang aming mga buhay sa inyo, Lord. Tulungan niyo kami na magkaroon ng commitment, Lord, sa aming mga buhay. Tanggalin po namin yung katamaran, yung mga rason, yung mga maraming dahilan, Lord. Tulungan niyo po kami na ibibigay ang aming buhay sa inyo. Lord, we ask your blessing upon each one of us. Thank you for CFBC Macau, Lord. Salamat dahil through the years, ikaw po ang naging tapat. At alam po namin na hindi niyo po pabayaan ang church na ito hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus, Lord. Thank you for Pastor Ken. Thank you for Pastor Jeff. And thank you for all the members. Lord, we claim your blessing. We claim your victory upon their lives. And help us, Lord. Bawat isa na narito ngayon, membro man o hindi, ibuhos niyo po sa amin ang inyong mayamang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming sabog dalangin. Amen. Amen.